Ito ang magiging topic natin for today. Pulis, binastos si Marcos. Buti nga sa'yo. Ha? Oo. Isang pulis. Ha? Lacson, hinarang ang investigasyon. Ano pang aasahan natin kay Lacson? Nagkamali ng sinabi. Pangatlo, Aimee, walang security. Ipapapatay na. Di umano. Pang-apat, Kaufman, laging nagbabanggit ng adik. Kaufman, galit ka sa adik ha. Panglima, Bongbong, nalito kung si Saldico ang mastermind. O ito, tanong ko, Bongbong, ano ba si Saldico? Mastermind. O ikaw ang mastermind. Sino sa inyo ni Saldico ang mastermind? Yan po ang pag-uusapan natin. Okay, nagpapaalala lang po ako. Bago tayo magsimula, i-like nyo po itong video na ito and sana doon sa mga hindi pa po subscriber ng channel ni Coach Oli or Coach Oli News PH, subscribe po kayo. Hindi na po natin pagtatagalin. Diretso po tayo agad-agad sa ating topic dahil kay Coach Oli, bida ang balita. Okay po, simulan po natin dito si Marcos. Si Marcos, binastos ng pulis. Tulfo, nagalit, nag-react si Tulfo. Ikaw Tulfo ha, halatang-halata ka na, Rapi Tulfo ha, hindi ka lang mahilig sa... Hindi, ito si Rapi Tulfo. Oo, Maka Marcos, ako nagtatanong lang, Marcos, Tulfo, Maka Marcos ka ba? Mamaya natin pag-usapan itong patungkol kay Aimee na di umano papatayin. Dito po muna tayo sa pambabastos. Di umano ng isang pulis kay Marcos at nagalit si Tulfo. Pasok! New look ang nakakulong na vlogger na si Norman Mangusin o Francis Leo Marcos. Kaugnay niyan, si Senator Raffy Tulfo hindi nagustuhan ang preskon kung saan inalipusta pa si Mangusin. Bakit daw nagpapa-preskon pa kung ang kaso ay unjust vexation lang naman? Narito ang Frontline Report. New look! Parang banateros na to kalbo na nakakasombrero. Hindi, baka magagalit yung mga kasama nating banateros. Oo, maraming kalbo sa banateros Pero buti ngayon balanse na tatlong, ilan ba kami? Apat na may buhok tapos tatlo kalbo. Pag-usapan natin ito Mula sa Camp Crame, ililipat sa kustodiya ng Bureau of Jail Management and Penology sa Parañaque si Norman Mangusing o mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayan, para doon sa mga hindi nakakaalam, may maikling introduction lang po. Ito po si Francis Leo Marcos. Kung hindi nyo po siya kilala, hindi ko rin kilala. Hindi ba? Bakit natin i-discuss? Maiba naman tayo kasi tulungan natin sila dahil nililigaw nila yung usapin patungkol dito sa 18 ex-Marines. But seriously, kasi ilang araw na rin nating dinidiscuss yung halos isang linggo ko na pong dinidiscuss yung ex-Marines. So unahin muna natin. Pero mamaya pag-uusapan din natin yung ex-Marines. At wag pong kakalimutan, mamaya lang sa SMNI, yung mga ex-Marines, mga 5 hanggang 10, bisita namin. I-interviewin namin. Kaya manood kayo at i-ano nyo lang, ilagay nyo yung mga tanong nyo ron at tatanong natin sa kanila. Okay, so ito si Francis Leo Marcos. Kapansin-pansin ang bago niyang look, tila nagpakalbo at hindi pa rin nakakapagpiyansa ng 120,000 pesos para sa kasong Ano kayang problema nito si Francis Leo Marcos? Ito po'y vlogger doon sa mga hindi nakakaalam. Actually, hindi ko naman to kilala. Kaya lang kasi maraming mga vloggers nakisawsaw na dito. Merong pabor, merong hindi pabor. Yung iba, o karamihan siguro, I think it's safe to say, nakikisawsaw lang. Dahil marami, kakampi mo man to si Francis Leo Marcos na ito o kalaban, pag blinag mo to, malakas ang views. Ako, hindi ko po blinag to. Once lang, nung hinuli siya, nagbigyan tayo ng komentaryo. At ngayon, bibigyan natin ng komentaryo kasi involved na yung senator. No? Pero sa totoo, wala akong pakialam dyan. Hindi naman yan na ayaw kong gamitin ng isang sitwasyon para lang magpataas ng views. No? Pero bibigyan natin ng komentaryo kasi may punto dito si Tulfo. just vexation.
Sir, kumusta ka? Ayos lang. Sir, nakapag-bail ka? Mag-bail pa lang. Mag-bail pa lang. Ba't ka nag-desisyon magpagupit, sir? Nilok si sir niya. Kaninang umaga, sumailalim siya sa medical quarantine sa BJMP Parañaque. Pagkatapos niyan ay saka pa lamang siya ililipat sa regular na selda. Ang paglipat ng kulungan ni Mangusin ay alinsunod sa utos ng korte para sa pagbasa ng sakdal sa Lunes. Hindi naman alam ng pulis kung bakit hindi pa nagpapiyansa ang vlogger. Unfortunately, for unknown reason, ay hindi siya nakapag-bail. It's Yun ang hindi ko talaga maintindihan. Kasi ang claim nito si Francis Leo Marcos, trilyonaryo, hindi milyon. Daig na ito, ha? Etong si Francis Leo Marcos, daig si Marcos. Or pareha sila. Kasi pareha silang trilyonaryo eh. Etong si Bongbong Marcos saka to si Francis Leo Marcos. Magkamag-anak daw, sabi niya. O, hindi ko alam kung ano na ang totoo. Pero, pambira ka, trilyonaryo ka ni, hindi ka man lang makapagpagupit ng maayos. Hindi ka man lang makapag piyansa. Dapat dyan, automatic yan. Pagdating mo doon, piyansa ka na agad eh. Oo, hindi ka rin nating brihan ng abogado mo. Dapat yun, kung may alam mong warrant of arrest ka, agad pinapiyansahan yun. Diba? Hindi ko rin alam kung ito si Francis Leo Marcos talagang ano lang gusto lang ding natitibi pero hindi naman siguro kasi talagang pinahiya siya dito. either may problema sa documentation niya or wala siyang pangpiyansa. Nito lang Miyerkules nang arestuhin si Mangusin habang nag-aalmusal sa isang hotel sa Pasay. Naka-livestream pa nga siya ng hulihin. Hinarap pa noon si Mangusin sa media kung saan nagkaasaran pa sila ng complainant na si Mark Jason Warnaculahewa o mas kilala bilang Makagago. Totoo ang baho mo, tingnan sa personal. Tingnan nyo, nagkapahiyaan. Pinayagan naman itong mga pulis. Diba? I mean, ako wala akong kinakampihan dito. Wala akong Sabi ko nga sa inyo, kung may kasalanan itong si Francis Leo Marcos, ikulong. Padaanin sa proseso. Lahat naman alam nyo ang stand ko. Hindi ito dahil sa kinakampihan natin. No? Pero dito lumalabas, may punto si Tulfo. Bakit kailangan nyo pang ipahiya? Unjust vexation lang. Tapos, ito naman to si Makagago, parang gago rin. Ha? Binubulyawan mo ng binubulyawan. Nakaposas. Di ba? Again, hindi ito pagtatanggol dito kay Mangusin. Pero kahit si Makagago yung nakaposas, tapos bubulyawan mo ng bubulyawan, parang nag-aamo ka ng suntukan sa nakatali. Ano yun? Hindi ka naman siguro bakla. Di ba? So, parang bakit mo, kumbaga sa isang tao, tumba na, tinatadyakan mo pa. Di ba? Ngayon, kung may kasalanan, di kulong. Sabi ko nga, kung may electric chair lang, kung karapatan niyang, kung kailangan electric chair siya. Pero bakit hinayaan to ng pulis? Kasi po, ito'y away vlogger. Ito lang ang pagkakaintindi. Hindi ko naman sila kilala na masyado. Sabi ko nga, hindi ko naman ginagamit to si Francis Leo Marcos para magpalakas ng engagement gaya ng ibang vloggers. At hindi ko rin naman sinusubaybayan ito. Pero ito'y obviously away vlogger. Kung meron mang illegal na nagawa si Mangusin, dapat itong mga pulis umakto, sa aking opinion lang, umakto sila na beyond beyond dumaan sa tamang proseso. Lagpas na po ito sa proseso 'Di ba? Aaminin naman nila nagkamali sila Ang baho mo, hinayupak ka. Tignan mo, minumura mo, nakaposas. Sana pinahubad mo yung posas, tapos sinama mo suntukan. Okay, no problem. Haharapin ko yan. Naunahan lang ako pangit ka kasi. Di ba? Ang pangit, di ba? I mean, ako para sa akin, hindi, ito sa akin lang sa akin lang to. Ang nababastos dito yung pulis. Magbubulyawang kayo kung ako tong pulis na nandiyan dyan, anak kayo ng teteng, paguntugin ko kayong dalawa. On live camera,
Magbubulyawang kayo sa harap ko. Ako leader dito, ako ang pulis dito, ako otoridad dito, 'di ba? Oo, nababastos niya si Mangusin, pero kayo unang nabastos diyan. Baka hindi niyo alam. ka kasi. Sa programang Wanted sa radyo ni Senator Raffy Tulfo, sinita niya si NAPOLCOM Commissioner Ralph Calinisan dahil sa nangyaring pang-aalipusta sa presko ng CIDG at NAPOLCOM. I think it was uncalled for na ginawa po ng CIDG na binalanda yung pagmumukha niya at pinabayaan pa yung komplena na pagmumurahin siya at insultuhin siya. Samantalang yung kanya pong kaso ay unjust vexation lamang. Ito papaliwanag ko sa inyo ha. Alam niyo naman po hindi ko kinakampihan si Tulfo. Hindi naman natin feel tong tao na ito, 'di ba? Doon lang tayo sa tama. Pero ako, this time I agree with Tulfo. Unjust vexation lang. Ipinahiya nyo. Away vlogger. Kasi ako hindi naman ako mahilig makisawsaw sa mga awayang vlogger, di ba? Sa mga manunood, alam nyo yan. Pero kasi baka mamaya, mangyari po yan sa away vlogger sa mga politika. Maraming away vlogger sa politika, di ba? Tapos baka mamaya huhulihin ng pulis, tapos ibabalandra, hindi dumaan sa tamang proseso, pahiyaan na. Posible gamitin yan. Lalong-lalo na pagkalaban ka ng gobyerno. Baka mamaya yung style na yan gawin sa mga Duterte vloggers. Diba? Hindi ito pinagtatanggol natin si Mangusin. Pero pagka tiningnan po natin, alam nyo po yung konteksto nito? Ito yung nagsalita yung mga 18 ex-Marines. Tapos hinuli. Tapos nung pagkakahuli, binalandra. Sa madaling salita, yung araw na yon, walang balita ang media patungkol doon sa sinabi ng 18 Marines. Ang binalandra nilang balita, etong si Mangusin, etong si Marcos. Kaya sabi ko, posibleng may politika na naman dito. Pati si kinasuhan, si Argota, noong araw din na yun. Siyempre, pag ang kinasuhan mo, vloggers, maingay yan. May mga followers po yan eh. 'Di ba? So baka mamaya itong gobyerno natin ginamit 'to. Okay lang, parusahan niyo si Mangusin kung may kasalanan. Pero parang ginawang public trial. Parang ginawang pamatay, sunog doon sa 18 ex-Marines na binulgar. Pansinin ninyo yung timing nung pagkakabalandra. Walang nabalita doon sa Hanggang ngayon, mas marami pang balita kay Mangusin kaysa doon sa 18 na ex-Marines. Tindi, no? Napakababaw. Ba't ganun po? Giit naman ni Calinisan, hindi lang unjust vexation ang kaso ni Mangusin. Meron pong human trafficking dito, sa namakmak po na estafa cases. Mga OFWs po natin ang pinapahamak po nito, disrespect for institution, use of the uniform, pagpapahiya ako sa mga police. Yan, sangayon ako sa inyo. Kung may mga kasong ganyan to si dapat siyang hulihin. Dapat siguro balandra. Pero hindi na siguro para pagharapin pa sila na makagago, away vlogger yan eh. 'Di ba? Parang sinadyang ipahiya. And at the same time, ako nagtatanong lang sir, hindi ko rin naman kasi alam, 'di ba? Hindi ko rin alam. Pero hinuli nyo ba siya dahil sa unjust vexation? Or dahil sa human trafficking? Kung hinuli nyo siya dahil lang sa unjust vexation, hindi po maganda na basta lang nyo ipahiya. Di ba? Kung may mga kaso siyang iba po yun. Unless hinuli nyo siya dahil sa unjust vexation and because of human trafficking, because of estafa, because lahat-lahat. Di ba? Hindi rin natin alam kung yung mga yan nakasampa na ang kaso. Anong punto natin? Tama ba yung ginawang binalandra pa? Hindi natin kine-question
na inosente si Mangusin, yung binalandra, kasi alam mo bakit ko din i-discuss? Iniiwasan natin na magagamit itong mga ganitong klaseng bagay sa mga kalaban ng gobyerno, 'di ba? Halimbawa, mamaya gamitin sa mga vloggers, mamaya gamitin sa mga politiko, 'di ba? Tapos sasabihin, si Mangusin nga binalandra namin. Porket politiko kayo, hindi ka namin ibabalandra. Porket ganito, porket ganito, porket ganito, porket ganito, 'di ba? Ayun lang eh. Ang tanong po kasi dito, justifiable ba yung papahiyain nyo yung isang may kaso? Kasi sa dami ng may kaso sa Pilipinas, ba't yan lang? 'Di ba? Yun ang tanong natin doon eh, ba't yan lang? Hindi ba kayo nagtataka? Sa dami ng may kaso sa Pilipinas na ganyan. Yung iba mas malala, hindi nyo naman binabalandra. Ano ba bang criteria nyo para ibalandra, ipahiya? Depende sa kaso? Excuse me. Depende sa personalidad. Pag sikat? Depende kung kalaban ng gobyerno? Sino magdi-decide na kailangan ibalandra? Kasi kailangan malinaw yan. Yan lang po ang ating punto. Hindi porket feel nyo or kayo'y kinalaban, ibabalandra nyo. Diba? Yun lang naman ang sa akin, sir. Hindi ko alam kung mali ako. Pero kailangan merong maliwanag na criteria yan. Ano ba ang dapat? Ano ba ang dahilan kung pwede natin ibalandra o hindi? Kasi kung dapat ibalandra yan, dapat lahat ibabalandra. At kung hindi ba dapat ibalandra sa ibang personalidad, hindi rin dapat ibalandra kung kanino man. Diba? Yun lang po ang atin. Kasi parang dito, lumalabas, pinahiya ng pulis si Marcos eh. Even NBI, even the LTO. Pero ang punto ni Tulfo, I was really disappointed and I think the taong bayan was shortchanged. Kung gusto ng PNP ng CIDG mag-press con, sana man lang sa medyo malilim-lalim naman. Sana man lang sa yung mga rape, kidnapping, bangkra. Dito sang-ayon ako. O yung malalim-lalim naman. Parang naano dito Robbery. Wag naman po yung unjust vexation. sa huli nagsorry rin ang hepe ng Napolcom. Tama po kayo, Sen. Rafi. Very point well taken. Totoo po, again, I repeat, I apologize siguro po for the PNP and for your sensibilities po, yung pong sakit po na nakita po ninyo dito. We will make the proper correction, Sen. Rafi. Ayun. Ako, ito naman nagustuhan ko dito, sir. Salud naman ako sa'yo dito. Nag-apologize siya. Okay. Okay na yon. Na alam na nila yung mali nila. So, siguro, hindi na nila uulitin. No? So, okay lang yon. Pero kailangan lang natin i-discuss para next time, alam na natin na nabanggit natin. Dapat maliwanag sila sa criteria. So, okay lang. Diba? Nag-apologize. Lalaki niyang tinanggap yung pagkakamali niya. So, okay lang. Pero sa akin lang kasi, wag nang pagharapin sila ni Makagago. Parang away vlogger yan eh. Diba? Parang may away bata. Hahayaan yung mag-away sa harap ninyo. Tatandaan po natin, vlogger yan si Makagago. Posibleng ginagamit lang din niya ito para sumikat eh. Diba? Hindi ko pinagbibintangan to si Makagago. Pero hindi rin malayong mangyari yun. Ginagamit niya yan para ano? Again, kung tama si Makagago, ipakulong mo. Tapos ang usapan. Sen. Rafi. Sa kabilang banda, naghahanda na rin si People's Champ Manny Pacquiao para sa kasong cyber libel laban kay Mangusin. Sa mga inilabas na videos kasi ni Mangusin, sinabi niyang may utang daw sa kanya ang dating senador at tinawag ding bakulaw si Aling Junisha. Kaya ba ni Pacquiao na mapatawad si Mangusin? Alam mo, for me, siyempre, as a Christian, hindi ako I don't want to put grievances against someone. Ipabaya natin sa gobyerno yung mga lumalabag sa batas at nang-aabuso, may haharapin silang kaparusahan. Nagbabalita
Pero mali naman talaga si Francis Leo dito. Ito si Leo Marcos. Nagpapakalat din kasi ng fake news eh. Ikaw naman kasi, Leo Marcos, isa ka pang ano eh. Sa bagay, ito yung vlogger na wala namang sasabihing malalim. So diyan siya sumikat eh, yung ano, yung nagpapanggap siyang mayaman. Oh, nagpapanggap siyang matapang. Sabi nga eh, sabi nga nung pulis eh, his life is a lie. Pero yun eh, doon siya kumikita. Doon may naniniwala sa kanya. Doon, sa totoo lang ha, di ba alam niyo, doon maraming sumasawsaw na vlogger. Di ba? Mayroong nga tinawag na FLM vlogger before eh. Di ba? May mga ganun eh, doon kumita. Eh, kukunin nila yung vlog na ito. Oh, kumita sila doon, no? Ang unawa naman natin yon. Siguro, dahil hindi nga arok nitong mama na to yung sitwasyon, hindi naman niya, wala naman siya masabing may lalim. Eh di, ganun na style niya. Kaya lang, wala. Eh, kita mo, puro fake news ang pinagkakakalat. Trilyonaryong hindi makapagpiyansa. Anak ng teteng yun. O sige, next topic po. Pag-usapan natin, hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Amy Marcos walang presidential security? Diba? Pamilya siya ng presidente. Dapat may, nasa batas po yan na dapat may security si Amy. Diba? Hindi natin alam, may mga bali-balita na talagang baka gusto itong ipapatay. Ako hindi naman naniniwala sa mga ganong bali-balita, no? Pero magtataka kayo, bakit walang security si Amy? Ayaw ba ni Bongbong Marcos? O ayaw mismo ni Amy? Ano kaya ang dahilan? Eto, tingnan po natin. You are tasked to secure the first family, hindi ba? Yes po, Your Honor. Define first family. Immediate family, even extended family, like, no, not other families, but Eto, tanong ni Lacson. Di ba obligasyon nyo protektahan, bigyan ng security yung family? Kaya pinapadefine niya, ano ba yung family? Ano ba yung first family? Di ba? which brings me to my next question. Are you also securing the president's siblings? Yes po, Your Honor. So, meron kayo naka-assign kay Miss Irene. Ayan, eto muna ha. Tingnan muna natin. Eto, as I observe, at siguro ganito rin po ang inyong opinion. Gusto nyong makita ang pulso ni Bongbong Marcos? Tingnan po ninyo ang galaw ni Lacson. Si Claire kasi, obviously, talagang ipagtatanggol niyan si Marcos dahil spokesperson siya. Pero si Lacson, ito naman ay public knowledge. Alam to Luzon, Visayas, Mindanao. Na ito ay pinagtatanggol or nag-aarting abogado nung magpinsan, si Bongbong Marcos at si Tambaluslos. So kung gusto nating malaman kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos, obserbahan natin to si Ping Lacson. Marami kang malalaman about sa direksyon ni Bongbong Marcos by observing Ping Lacson. Pakinggan po natin yung direksyon ng kanyang tanong. Yes po, Your Honor. May naka-assign din kayo kay Senator Amy. Yon. Tinanong niya yung kapatid na isa, may naka-assign kayo. Yes, Your Honor. Eh ngayon, ang tanong kay Amy, may naka-assign kayo? Your Honor, Next question is explain why. Or why not? Oh, bakit binubuksan ni Lacson etong patungkol sa security kay Amy? Alam naman natin, hindi rin naman magkasundo ito si Amy at saka si Lacson. Marami na itong barahan, parinigang ng naganap. Ngayon, but suddenly, gusto niyang buksan. Bakit walang security si Amy? Diba? Medyo nakakapagtaka. Your Honor, I can say this out in the open. When I arrived po, third month ko na ngayon, ma'am.
tinanong ko po kung You are the mayroon... chairman, not Yes, Senator yes Ivy. po. Yes po. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, when I arrived 3 months ago, last week of November, I diagnosed the command and I studied the security plans and the close-in protection system of the PSC. And when I checked all the personnel assigned, nakita ko po that there was no personnel assigned to our So, chair. So, eto, tanong. Ano sa tingin ninyo? Bakit walang security, presidential security si Amy? At bakit, pangalawang tanong, bakit binubuksan ni Lacson? what Your do you intend to do about it now that you're the head of the PSG? Your Honor, Ano? it is mandated for us to protect the siblings, and I will talk to the good senator. Yon. Responsibilidad nila na proteksyonan lahat ng kapatid ng presidente. For the preparation of his security. You know, it's a basic function, basic tasking, basic duty of the PSG to secure the siblings. It is up to the presidential sister, in this case, Senator Marcos, if she needs security or not. So sabi ni Lacson, ni Pinky, responsibilidad nyo yan. Obligasyon niya yan sa mga kapatid. Whether gusto ni Amy ng security or ayaw, kailangan kayong mag-provide. Something's fishy. Naiisip nyo ba yung naiisip ko? Bakit i-insist ni Lacson? Hindi naman po pwedeng ayaw ni Marcos o ni Bongbong Marcos na i-insist yan. Alam naman natin ang karakas nitong si Pinky Lacson. Di ba? Because if something happens to her, it's your responsibility. Di ba? Yes po, Your Honor. So how do you intend to go about it now? I will prepare security teams for honor for our good senator. So even if she refuses, you will assign a contingent to secure her. Yeah. So talagang kikita nyo kung saan napapunta yung direksyon ni Lacson? Ha? Yung direksyon ni Lacson, papunta. So kahit ayaw niya, bibigyan nyo siya. Di ba? Bibigyan nyo siya ng security. Oy, medyo kakaiba yun ah. Kasi ito naiisip ko rito. Posible rin baka ayaw din ni Amy mismo. Naalala nyo si BP Sara that time? Ayaw niya ng security galing kay Bongbong. Gusto niya yung sarili niyang security. Kasi baka mamaya, hindi ko pinagbibintangan itong mga security na to pero baka mamaya bantay sa lakay. Siyempre, ang loyalty nito, ang nag-assign, galing yan kay Bongbong eh. Baka may gustong lakad si Amy na ayaw niyang malaman nung kapatid. At baka naman si Bongbong Marcos may gustong lakad si Amy na gusto niya ring malaman. Baka mamaya pupunta ng Davao, baka mamaya pupunta kay Sara, baka mamaya pupunta kay Baste, baka mamaya pupunta kay Defensor, baka mamaya pupunta kay Marcoleta. Kasi nakakapagtaka yung galaw. Kita. Alam nyo, sa mga matagal nang nasa politika, dito pa lang, o kahit bago ka, the way Lacson handled the Blue Ribbon, alam mo agad kung saan ang direksyon niya, di ba? O, ito kikita nyo, di ba? Something's fishy. That's the mandate, Your Honor. Tama yung sagot mo. Thank you, Mr. Chairman. But if, Mr. Chair, just one question. Honorable Estrada. What if the President does not allow it? What will you do? Ito naman, isang side.
Ito si Jinggoy, hindi rin na natin mabasa yan eh. Kasi isa pa to sa pinag-iinitan ni Bongbong. 'Di ba? So, posibleng at ito si Jinggoy nasa minority. Paano daw? Sabi ni Jinggoy, kung ayaw ni Bongbong Marcos bigyan ng security. Tingnan nyo, sagot. Oh. Tingnan nyo, sagot. Hindi makasagot, no? Sige, antayin natin ang sagot. That is the next way forward, Your Honor. That's the next step to. Excuse me? Your Honor, that's the. Hindi na makapag-explain. Nagkautal-utal na. That's the I'll next posit an answer. I'll cross the bridge when I get there. Ayun. So, pumasok ulit si Pinky. Ganyan. Si Pinky, mahilig. Ano ka ba, Pinky? Para kang bakla. Pasok ka ng pasok sa hindi naman ikaw kinakausap. Pasok ka ng pasok, di naman ikaw siya tinatanong. Kaya dyan nagalit si Marcoleta eh. Tinatanong yung mga witnesses, ikaw sumasagot. Diba? Kapagtaka naman yun, no? Pwede rin, dahil sa tanong ni Jinggoy, pwede rin na ang direksyon ni Pinky Lacson ipakita, kunwari, ng gusto ng presidenteng bigyan siya ng security. Pero ang totoo, posibleng ayaw niya. Kaya sumigunda ng tanong si Jinggoy. Naisip niyo ba yun? Parang ganito yan, parang sinasabi, hindi namin papapasukin ng ICC. Yan ang sabi ni Marcos. Pero siyang nag-sponsor sa ICC. Yan ang sabi ng mga Marines, di ba? Hindi namin papapasukin ang EDCA. Yan din ang sabi ni Bongbong. Pero pinapasok ang EDCA. Ano rin ang sabi ni Bongbong Marcos? Mahiya naman kayo. Pero anong sinasabi ng ebidensya? Siya mismo ang mastermind ng ghost projects. So, posibleng pinepeke din ni Senator Lacson na kunwari interested si Bongbong Marcos na bigyan si Amy pero hindi naman. Kaya sumundot si Jinggoy. Dalawa yung senaryo na yan. So, tatanungin ko kayo. Ano sa tingin ninyo? Gusto ni Bongbong Marcos bigyan ng security si Amy para proteksyonan? O ayaw talaga? Kunwari lang gusto niya bigyan ng security si Amy para hindi lumabas na masama sa publiko. Kaya ilagay niyo po dyan sa comment section. Okay, next po tayo. Nako. Eto. Diba, pinag-uusapan natin yung patungkol sa direksyon ni Lacson. Diba? Malalaman natin kung ano ang gusto ni Bongbong Marcos, obserbahan natin ang direksyon ni Pinky Lacson. At ayaw niya or iniiwas niya na imbestigahan ng Senado etong 18 ex-Marines. Pag-usapan po natin. Dating sundalo, Sen, halimbawa nga, hindi ito pansinin ng Senate Blue Ribbon Committee, pwede ba? Ethical ba na... Hindi, wag mong ipaghalimbawa na hindi papansinin ito. Aha. Itong 18 ito, hindi mo papansinin? Tanong, paano kung hindi pansinin ng Blue Ribbon itong 18 ex-Marines? Itong 18, tawagin na natin 18K. Yan na lang ang tawag natin sa kanila kasi hindi naman sila lahat Marines eh. 16 lang ang Marines, 2 sundalo. So tawagin na lang natin silang 18K. Okay? Halimbawa, hindi pansinin ng Blue Ribbon. Ang sagot ni etong 18K, hindi papansinin? Bakit? Halimbawa lang. Hindi, ayaw kong ipaghalimbawa. Parang ayaw yata nga kasi iba yung reaction. Di kapag sinabi mo nila, gagawa ng napakaraming excuses, ng napakaraming kadahilanan, kung ayaw nila talagang tukuyin kung sino ang may kasalanan. Maliwanag, di ba? Kung napakadaming excuses,
Ayaw na talaga nila malaman o tukuyin o ayaw nilang matukoy kung sino yung mastermind. As simple as that. At napapansin nyo, si Lacson, with the backup of Tito Soto, ang daming excuses. Dapat imbestigahan to ng Senado. Ayaw. Dapat nga, sila ang matatakot. Imbestigahan. Kung hindi sila nagsasabi ng, di ba? Kasi kunwari ako yung 18K, isa ako sa 18K. Kung hindi ako nagsasabi ng totoo, ayokong imbestigahan ako, matatakot ako. Pero kung totoo sinasabi ko at matutukoy ko yung mastermind, ang matatakot si Lacson. Tumbok ang bossing niya. Tama o tama-tama? So ayaw nilang pagbigyan ang hinahanap ng taong bayan. Ayaw nilang bigyan ng sagot talaga, hinahanap ng taong. Kanino ka ba nagsisilbi? Sa taong bayan? O yung pinipilit mong pagtakpan? Yung pinipilit. Obviously. Sino ba pinagsisilbihan? Yun ang tanong. Yung taong bayan o yung pinipilit mong pagtakban? Obviously, itong si Lacson. Talaga may pinagtatakpan sila. O, silang dilawan ni Tito Soto. Ito ang problema ngayon. Alin ang pipiliin mo? Yung taong bayan na nagluklok sa'yo para gampanan mo yung katungkulan mo? Ay, dito naman ako kontra sa'yo, Marcoleta. Alam mo naman, alam nyo sa lahat ng mga vlogs ko, oo, talagang gustong-gusto ko to si Marcoleta. Sa katunayan, gusto ko pa nga siyang maging isa pang bumalik na bilang Blue Ribbon chairman. Pero sa sinabi niyang to, mali. Maling-mali ka dyan. Kasi ang tanong niya, sino ba ang gusto mong pagsilbihan? Yung nagluklok sa'yo? Mali ka doon. Hindi naman taong bayan na nagluklok kay Lacson. Si Garcia. Diba? Wala nga sa survey yan si Lacson eh. Pati sila ba Makino, hindi lumalabas sa survey, biglang nanalo. Ako, naniniwala ako Maaaring di kayo sumang-ayon sa aking opinyon. Pero ako naniniwala ako si Lacson at si Tito Soto, hindi niluklok ng taong bayan. Niluklok ni Garcia. Proteksyonan mo, pahalagahan mo ang kanilang interes. Ito ang sinumpaan mo bago mo kunin ang tungkulin na yan. Sino ngayon ang pipiliin mo? Di ba taong bayan? Oo. Siyempre si Garcia. Si Garcia nagluklok sa kanya mali ka doon, Marcoleta. Sino bang nagluklok kay Garcia? Di si Bongbong. Di ba? Sino pagsisilbihan mo? Di si Bongbong. Kasi hindi naman siya magiging senador kung hindi dahil kay Bongbong. Kita mo na. Hindi ko pinaway si Marcoleta Oo, believe tayo dyan. O sasabihin mo ngayon na, hindi, teka, may kulay yan eh. Baka ano lang yan eh. Kahit anong kulay pa yan, nakaharap ka. Obligasyon mo yan. Pero pwede bang ang ibang komite ang mag-hearing dito o magpatawag? Ikaw nga. Ang tanong, bakit hindi ibang komite? Blue Ribbon ka nga eh. Kung hindi yung Blue Ribbon. Blue Ribbon nga sa kasaysayan ng Senado ng Republika ng Pilipinas, Blue Ribbon yan. Kinuha mo sa akin eh. Mas magaling ka, di ba? Opo. Ngayon, saan? Yan ang tinatanong mo, taong bayan. Nag-prepare na siya ng ano eh. Meron nang ginawang report eh. Pero ngayon, walang gustong pumirma yata. Kinuha mo kay Marcoleta eh. Kung ako kay Lacson, mahihiya ako sa sarili ko. Totoo. Isipin mo, papalitan mo. Si Marcoleta, nakagaling-galing. Tapos ganyan lang ang gagawin mo. Pambihira ka. Bakit walang gustong pumirma?
O pag ganun eh. Nung primero, dito niya ginano. Teka muna nga dyan, dito. Paano ngayon? Walang gustong pumirma nung committee report na ginagawa nila dun sa investigasyon nitong sa Ghost Projects. Bakit? Pag ganon. In short, ako na magdederecho para kay Senator Marcoleta. Nililigaw ni Pinky Lacson. Kaya pag ganon. Hindi ganun eh. Tuntunin mo, gawin mo sang-ayon doon sa nakikita mong ebidensya. Hindi mo tatakpan ng ebidensya para ipaling mo dito. Hindi yan ang inihanap ng tao. Nandiyan ang dilema niya ngayon. Paano nga yun, Sen? Nakagawa na siya ng report. Tapos may bagong... Teka muna. Ang proseso namin dyan, ang mekanismo dyan, pipirma dyan at least 11 para magkaroon ng majority report. Walang pumipirma. So baka ang gusto nila, wala nang pumirma. Kasi pag wala nang pumirma, wala nang ipipresent. Wala nang official na report na ipipresent. So ganun, papatayin na lang natin. Nako. Yun ang gusto ni Lacson. Kasi para makagawa ng committee report, may pipirmang 11. Walang pumipirma. So papatayin na. Hindi mo naman pwedeng pirmahan kasi pag ganon nga. Yun ang dilema. Pero may bagong ebidensya. Yun ang punto ni Marcoleta. May bagong ebidensya eh. Imbestigahan mo. Kasi connected doon sa Ghost Projects. Hindi po pwedeng ililigaw mo na naman. Or i-delay mo na naman. Imbestigahan na to agad-agad. Hindi nga papayag ang mga kasi baka hindi niya na alam kung saan niya ikukurba eh. Nagtagal. Hanggang sa dumating itong batch na ito. So anong gagawin mo? Mati ngayon dito. Ang laki ng problema ni Lacson dito. Hindi na nga niya mapagtakpan yung mga ebidensya before. Dumating pa tong 18K. Patay si Lacson dito. Ma-expose. Kaya ito lang sa akin. Tulungan po ninyo ako sa ating mga manonood. Ipagdasal po natin itong sitwasyon sa Pilipinas. Ayoko maging pagsamahin masyado yung political at prayer. Ito na lang, para hindi political din yung prayer natin. Ma-expose lahat ng mandarambong. Ma-expose lahat ng mga korap. At ma-expose yung mga nagtatakip sa korap. Yan po ang ipanalangin natin. Dahil we are almost there. Hindi na nila malalaman kung paano pagtatakpan to. Remember, ang sabi ni attorney, 103 uniform men po itong kinuha ni Saldico. Maglilik at maglilik talaga yung ganitong grabing deliveries. Dapat na talagang susunod dito, itutuloy ang investigasyon kasi may bagong anggulo eh. Ganun po ba, Sen? Tanong mo sa kanya. Sa bagay, hindi nga pala kayo ang chairman. Ako pala tinatanong mo, dapat, ba't ba hindi mo inimbita rito? Sa susunod na linggo, baka... Ako gusto ko pa-imbita si Lacson sa SMNI. Pumunta kaya yun? Di kasi ako talaga, nako. Pati kasarian ni Lacson, baka matanong ng Banateros. Alam mo naman, Banateros, pati love life, tinatanong. Naalala nyo si Libiste, ilang beses tinanong, ano ba talaga ang tipo mo? Sa isang kasi medyo gwapo si Libiste. Kaya yun ang mga tanong ng mga Banateros. So, ngayon, baka matanong din to si Lacson, ano ba ang tipo mo sa lalaki? Ay, sa lalaki. Sa babae. Ma-interview. Ay, baka pwede natin ma-interview si Lacson, ha? Di ba? Opo. So, dapat pala ganun. Kasi ang alam ko, parang, yung bang resolusyon ng Senador Amy... Kahit hindi natin pag-usapan dito kung ano yung dapat gawin eh. Sinabi ko na sa iyo kanina, ang taong bayan naghihintay. Pera nila ito eh. Buwis nila ito eh. Pinaghirapan ito, pinagbuwisan ng napakaraming sakripisyo sa kanilang buhay. Alam mo, kaya asar na asar ng taong bayan. Nag-aantay talaga eh. Di ba?
Alam mo kung si Marcoleta ang Blue Ribbon Chairman, tumbok na natin ang mastermind niya yan. Tumbok na yan. Sana nga maupong Senate President si Cayetano. Kasi pag naupong Senate President si Cayetano, sigurado si Marcoleta uupong Blue Ribbon. Matutumbok natin. Sa ngayon, hanggat nakaupo si Tito Soto tsaka si Lacson, hindi natin matutumbok ang mastermind. Puro small fish ang makukuha natin. Tingnan nyo po ito. Next. Ito po, tingnan natin. At kayo na humusga. Okay? Kung paano ang direksyon ni Pinky Lacson patungkol dito sa 18K. Basahin natin yung post ni Attorney Baligod. Sabi niya, kung pagbubunyag ang pangungurakot ng matataas na opisyal ng gobyerno ay ituturing na destabilization at pamumulitika, ano ang gusto ninyo? Ang punto rito ni Attorney Baligod, kung ibubulgar yung nakaupo o matataas na mga opisyal, destabilization agad o pamumulitika. Anong gagawin natin kung yung magnanakaw nga ay yung mataas na nakaposisyon? So, ibig nyo sabihin, pag ang nagnakaw ay maliliit na tao, dapat lang tawaging magnanakaw. Pagka ang nangurap ay mga barangay captain, mga board member, barangay tanod, tama lang tawaging kurap kasi magnanakaw. Pero pagka matataas, presidente, speaker, kung sino-sino man, matataas, ang ibubuking, ang ibubunyag, destabilization, pangungurakot. Ang sabi, ang pahayag ay tugon sa naging komento ni Ping Lacson na mga aligasyon hinggil sa umano'y korupsyon ng International Criminal Court ay maaring may political color at posibleng may destabilization aspect. Sabi niya, sinasabi po ninyo tuloy na bawal ibunyag ang magnanakaw ay ang gobyerno. Saklap naman yan. Di ba? Anong gagawin natin? Kung gobyerno talaga ang may sala, kung gobyerno mismo ang nagnakaw, anong gagawin natin, Lacson? Pag gobyerno mismo ang nagnakaw, tumahimik tayo? Kasi tatawagin yung destabilization. Diyan pa lang, kita mo na si Lacson eh. Ayaw talaga dito sa 18K. Ayaw niya talagang imbestigahan yung ibinunyag ng 18K na naghahatid sila ng mali-malitang pera kay Bongbong Marcos sa mga congressman, lalong-lalo na kay Tambaluslos. Ito pa. Sabi niya, ang pinoproject doon, napaka-corrupt ng ICC. Nilagyan ng $2 million allegedly through former Senator Trillanes. Sa akin, mukhang not just may political color, mukhang may destabilization aspect, di ba? Ang gago rin no? I mean, hindi ko alam kung siya ang gago o ginagago tayo. Hindi ko alam. Parang, ang dating sa akin, ginagago na tayo nitong tao na to. Mabibinyagan kang destabilizer. Mapapagbinyagan kang namumulitika. Pag binuking mo yung baho nila. So ano? Tahimik na lang tayo. Uulitin ko. Malalaman ninyo kung ano ang gusto ng presidente. Tingnan ninyo ang direksyon ni Pinky Lacson. Next po. Eto din. May tanong ako sa inyo. Ang ganda nitong pinost ni Defensor. Tanong ko sa inyo. Ang sabi niya kasi, sabi nyo, si Saldico ang mastermind sa nakawan sa gobyerno. Ngayon nagsalita, mga bataan niya, hindi na totoo.
Naalala ninyo? Ang ombudsman, ICC o kung sino-sino pa man, ang tinutumbok nila na mastermind dito sa ghost projects at sa flood control scandal, mastermind ng nakawan, korupsyon, tinuturo nila si Saldico. Kung papaniwalaan natin yung mga pinagsasabi ng mga bataan ni Bongbong Marcos na si Saldico ang mastermind, mga bataan niya sinasabi kung saan siya nagdi-deliver ng pera. Kung sinong nakikinabang. Quadcom, envelope. Pagkatapos ng hearing, may lalabasan silang exit, bibigyan sila ng envelope. 2 milyon kada hearing. Yung iba, hindi lang isang envelope. May isa may 2. Yung iba, isa lang. Naiintindihan nyo? Ang ganda nung pagkakasabi dito ni Defensor. Kasi kung siyang mastermind at yung mga tao niya nagsalita, ibig sabihin, totoo. Kasi siya nga mastermind eh. At kita nung tao niya kung kanino dinideliver yung pera. Kaya nagkamali ng salita dito yung mga bataan mo, Bongbong Marcos. The fact na diniin nyo si Saldico as mastermind, nagkamali kayo. Pwede nyo pa nga pinagtalgol si Saldico eh. Kaya lang, diniin yung mastermind. Di tama. Hawak niya ang pera. Hawak niya kung kanino, i-deliver yung pera. At pansinin nyo, yung testimony ni Gutesa, biglang nag-testify, biglang nagsalita si Saldico, tumugma. Biglang nagsalita yung 18K, tumugma, tugma eh. Iisa direksyon. Huwag niyong sabihin si Saldico, kakampi Duterte. Galit kay Sara to eh. Hindi ba kayo nagtataka? Si Sara hindi niya dinilibera ng pera. Bakit naman? Kalaban yun. Binibigyan nga nila ng pera yung Quadcom pag ginigisa ang Duterte. Pag ginigisa ang vlogger ng Duterte. Pag ginigisa si Sara, pag ginigisa si PRRD. Kalaban to ng Duterte. Katanga mo na lang. Hindi ka siguro taga-Pilipinas. Baka taga-Pluto ka. Kung hindi mo alam na kalaban ni BP Sara to si Saldico. Alam lahat ng taga Luzon, Visayas, Mindanao yan. So wag niyong sabihin, ito ay pamumulitika in favor of Sara Duterte. Hindi po. Ayaw nila kay Sara. Naiintindihan niyo po. Kaya lihiti mo. Lihiti mo. Itong mga witnesses o mga ebidensyang prinisinta ng 18K. Next po. Ito, bigyan natin ng komentaryo kasi ang ganda nung sagutan dito ni Kaufman at saka ni Claire. Nakakatuwa lang eh. Lumalabas yung kalidad ng utak. Malacanang brushed aside the invitation of Duterte Defense Lead Counsel Nicolas Kaufman to discuss his client's interim release. Palace spokesperson Claire Castro also urged Kaufman to take his allegations of drug war deaths in this administration to court. Mobile journalist Julie Baisa with the story. Ito, gusto makipag-usap ni Kaufman. Ha? Anong sagot ni Claire? Pakakainin kita ng balot. Balot o isaw ba yung sinabi? Papanoorin natin. Why does Duterte's lead counsel Nicolas Kaufman keep on name-dropping President Marcos in his arguments? This was the palace's reaction to the defense lawyer's latest statements in his presentation of merits. Yesterday, Kaufman made reference to drug-related killings data under the Marcos administration. Kaufman asked ICC prosecutors if Marcos will also be investigated for this. Palace Press Officer Dapat daw
maimbestigahan din si Bongbong Marcos patungkol dito. Ang sabi naman ni Claire, bakit ba lagi mong binabanggit si Bongbong na nasaktan siya? Parang misis. 'Di ba? Ang asta nito si ang asta nito si ano, hindi magalit sa si Lisa. Ang asta dito kay ano, parang kabit. Ito si parang 'di ba? Ano ayaw niya na dinadama yung kanyang ano, kanyang daddy. Senator Castro's reaction to this? Kaufman should file the proper cases before Philippine courts if he believes violations were committed in the present administration's drug war. Pag-amin ba yun na talaga may patayan sa panahon ni dating Pangulong Duterte? Unang-una, nakakapagtaka na ang kliyente po niya rito ay ang dating Pangulong Duterte. Pero bakit ang mata niya nakafocus kay Pangulong Marcos Jr.? Ay, kita mo? Ang kliyente niya si Duterte, bakit nakafocus kay Marcos? Sasagutin kita. Una, ang tawag dyan, dose of your own medicine. Di ba? Pati ghost projects ni Bongbong Marcos, kasalanan ni Duterte. Wala ka ng press con. Ako baka nagkakamali. Meron ka bang press con na hindi mo nabanggit si Duterte? Lahat na lang. Pati bintang na pagnanakaw, Duterte. Pati sinasabing adik si Bongbong Marcos, Duterte na naman. Di ba? Wala ka nga sigurong press ko na hindi mo nabanggit ang Duterte. Ngayon, babanggitin. Gagalit ka. Pero alam mo kung bakit nagbabanggit si Bongbong? Kasi yung pangingidnap ni Bongbong. State-sponsored yung pagkakakidnap kay BRRD. Ginastusan ng gobyerno, hinayaan ng gobyerno, and that is totally illegal. Yun ang punto ron. Siya ang presidente. Ikaw dinadamay mo si Duterte. Ordinary citizen na lang. Of course, idadamay si Bongbong. Bakit hindi mababanggit si Bongbong? Siya nagindap Kabobo nito si Depensa po ba niya to? Kasi kung depensa po niya, ito nakakatawa. Pero kung may yung depensa mo hindi nakakatawa? basihan, kung may basihan ang sinasabing ito, ang Pangulo, alam po natin, ayaw po ng marahas na paglaban sa illegal na droga. Ayun! Natural. Suicide ang tawag doon. Anong sabi ni Claire? But I mean, pares lang plastic. Anong sabi ba ni Claire? Kasi kaplastikan to sinasabi ni Claire kung may basihan. Alam daw naman ng lahat na si Bongbong Marcos ay ayaw ng marahas na paglaban sa droga. Natural. Addict siya Sabi ng kapatid. So kung magiging marahas ka sa droga, para ka nag-suicide. Magiging marahas ka sa sarili mo. Tanga ba si Bongbong? Konti lang. Slight. Slight lang. Medyo luto na yung utak. Pero of course, kung ganyang kalaki ang iyong pagiging addict, hindi malayo. Imagine nyo to. Ang presidente lulong sa droga. Sabi ni Amy yan, hindi ako nagsabi. Hindi nga bangag Magkaiba yung bangag. Yung bangag, pwedeng bangag ka ngayon, bukas hindi na. Pero yung lulong, it means consistently gumagamit ka ng droga. You are drug dependent. Hindi na tatagal ang araw nang hindi ka magdodroga. So dapat nagdodroga, lulong. At hindi malayo na pag ang presidente ganyang ka-powerful, lulong, hindi malayo, or sa aking opinion, it's impossible na walang connection sa drug lord. Ganyan ang power mo, ganyang kakalakas, tapos lulong ka sa droga. Ang circle mo, drug lords din.
paano ka magiging marahas sa tropa? 'Di ba? So Claire, alam mo 'yan. Ulitin ko, ang nagsabi niyang kapatid niya, lulong siya. Castro, however, clarified that she has no plans to formally invite Kaufman to the Philippines, but will welcome him should he choose to visit. Just on Thursday, Kaufman expressed willingness to travel to Manila to discuss the interim release of Duterte with the Marcos administration. In response, Castro said that discussion is off the table, but she would be more than happy to treat Kaufman as a tourist. First of all, I'm not inviting him. First of all, I'm not inviting him. No. So, ibig sabihin, sinabi mo, pumunta ka rito, kung merong illegal na nagawa si Bongbong, pumunta ka rito, dito ka magdemanda. Tapos sasabihin mo, I'm not inviting him. So, para mong sinabi, he's not welcome. Pag dito ka magdemanda, tapos sasabihin mo, he's not welcome. Anong kagaguhan yan? Anong kaplastikan yan? Everybody is welcome to see the beauty of our country. Welcome man. Lahat ng Paano welcome? Lahat ng turista, pati pamilya, kasama yan. And if Hindi tourist ang pagpunta niya rito, ididemanda. Pag-uusapan yung release ni PRRD o gusto mo, iniimbita mo siya para magdemanda. Hindi siya para pumunta rito para mamasyal. Ay, tanga ka, hindi mo naiintindihan? he will be coming to the Philippines, I am more than happy to treat him. Buy him balut, bagoong, kwek-kwek, ayudi, Adidas. But I will not discuss about the interim release because it has already been dissolved by the ICC. So pag-uusapan lang namin ang ganda ng Palawan, El Nido, Manila Zoo, lahat po yan. Yun lang po. So nakita mo yung ending niya? Sabay tawa. Yun lang po. Magpapatawa siya. No, sinabi niya, papakainin ka ng kwek-kwek, balot, bagoong. Tapos tawa siya. Yun lang po. Hindi nakakatawa. Hindi siya pupunta rito para mamasyal sa El Nido at para kumain ng bagoong. Palibhasa, yung presidente mo, yung bossing mo, hiling mag-travel. Tapos pera ng taong bayan ginagamit. Yun lang po. Castro was also asked about a recent statement made by Vice President Sara Duterte. For the first time in a long while, ito. Castro did not directly Maganda to. Maganda tong sasabihin ni Claire. Himayin natin. criticize the VP. In an event in Davao, Sara reflected on her decision to team up with Marcos instead of running for a local post in her bailiwick of Davao City. Mas maganda po nga sana kung nanatili na lamang siyang mayor sa Davao City at nahalal natin ang isang vice-presidente na tutulong sana sa ating Pangulo. Hindi isang vice-presidente na magtatrabaho, mag-aaksyon at hindi bakasyon at hindi puro paninira ang gagawin sa ating Pangulo. So, sinabi kasi ni Sara, ano kaya kung hindi na lang siya tumakbong BP, nag-mayor na lang siya ulit. Ang sagot ni Claire, mas maganda pa sana nag-mayor ka na, hindi ka na tumakbong BP. Nang sa ganun, yung Vice President ni Bongbong Marcos ay makakatulong sa gobyerno, hindi lang puro ganyan. Alam mo na, so in short, siniraan niya na parang walang pakinabang si Sara, hindi naman nakatulong kay Bongbong. Alam mo, Claire, dederechahan kita. Huwag kang magtanga-tangahan. Kasi alam mo to.
alam mo to sa sarili mo. Kung hindi tumakbong Vice President si Sara, hindi presidente si Bongbong Marcos. At kung hindi presidente si Bongbong Marcos, hanggang ngayon vlogger ka pa rin. Naiintindihan mo? Ang aga mong nabulok. Ang aga mong naging lumaki ulo. Hindi mananalo. Hindi mananalo si Bongbong Marcos kay Leni. Kaya lang naman nanalo si Bongbong over Leni dahil bit-bit ang pangalang Duterte. Marami siya nang nauto. Kaya nga humihingi ng tawad si Sara. Hindi mo alam? Kasi kung hindi mo alam, tanga ka talaga. Naglaban si Leni at saka si Bongbong Marcos. Talo si Bongbong Marcos kay Leni. Vice President pa yun. Kung hindi nag-Vice President si Sara kay Bongbong Marcos, si Leni presidente natin ngayon. Baka posible ang vice natin, sino bang nag-number 2? Hindi ko maalala kung sino nag-number 2 But definitely, Bongbong Marcos will not win. Kasi yung kanyang 31 million, that is to 30 votes. Alam mo kung malakas si Bongbong Marcos? Ha? Kung malakas si Bongbong Marcos, hindi niya kailangan tumandem sa pink. Kasi kung sinong i-endorse ni Bongbong Marcos, mananalo. Kung yung 31 million niya ay mostly boto niya hindi galing sa Duterte, malakas si Bongbong Marcos ngayon. Pero alam naman natin lahat, mahina si Bongbong. Kapit lang siya sa kakampi. Kaya nga, kinain niya na yung suka niya. Ang dami niyang sinabing pangit kay Leni. Kaya nga lumalapit siya kay Leni because he knows he cannot win. Alam mo kung malakas si Bongbong Marcos? Ang patatakbuhin niya, kaalyado niya. Alam natin si Bongbong Marcos, pagka walang kwenta sa kanya ang isang tao, hindi niya papansinin. Tatraidorin niya pa. Si Sara nga, trinaidor di ba? Kaya lang niya pinapansin si Leni kasi kailangan niya. User-friendly yan si Bongbong Marcos. So alam ng lahat, even you, I know you know. Mahina talaga si Bongbong. Huwag nga tayong maglokohan. Castro, however, was on the offensive again when asked about Duterte's claim that the administration was going after groups that support her. Mismo ang dating Pangulong Duterte ang nagsabi na may mga pagkakataon na ang Vice Presidente ay sinungaling. Ipapakita ko po ang isang article at binanggit din po ni dating Pangulong Duterte na ang kanyang anak na si VP Sara ay isang drama queen. Dito pinasinungalingan niya mismo ang sinabi ng dating Mayor Sara Duterte sa isang issue ito. So, kailan pa ba natin paniniwalaan ang mga sinasabi ng Vice Presidente kung mismo ang kanyang ama ay sinasabing siya ay nagsisinungaling? So, pag sinabing ni PRRD patungkol kay Sara at negatibo, papaniwalaan nyo. Pero pag ang sinabi niyang negatibo para kay Bongbong Marcos, di nyo papaniwalaan. Di ba? Normal sa isang tatay magsabi sa anak ng ganun. Dinidisiplina yung anak Okay, for discussion purposes, palagay natin, sinungaling si Sara. Ano? Dati na yun. Kung ngayon, mahal pa rin talaga ng taong bayan si Sara. Saan ka? Sa sinungaling? O sa adik na magnanakaw? Kayo, tanungin ko kayo. Ano mas gusto nyo sa anak nyo? Sinungaling? O adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging driver nyo? Sinungaling
o adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging manager ng negosyo nyo? Sinungaling o adik na magnanakaw? Sinong gusto nyo maging boyfriend ng anak nyo? Sinungaling o adik na magnanakaw? Ikaw, Claire. Sino mas gusto mong politiko? Sinungaling o adik na magnanakaw? Huwag pong kakalimutan, i-like po itong video na ito at sana po mag-subscribe din kayo. Sana masubaybayan nyo parati ang mga vlogs natin at mamaya po i-interviewin namin yung 18K. Itong 18 ex-Marines o 16 na Marines at 2 sundalo sa SMNI. Subaybayan nyo po yan. Maraming salamat po. God bless everyone.